Samantala, suportado ng grupong Pasang Mazda ang programang modernisasyon ng mga lumang jeep sa bansa. DOTC at LTFRB, kaisa ng nasabing grupo sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng tinaguriang hari ng kalsada. Ang buong report mula kay Sweden Velado. Matulin, makulay at kadalas ay may nakakakabog dibdib na musika. Sila ang tinaguriang hari ng kalsada. Mahigit kalahating milyon ang bilang ng mga rehistrado at pumapasadang jeep sa Pilipinas. At isa ito sa mga pangunahing transportasyon ng ating mga kababayan. Subalit, hindi maikakaila na marami sa mga jeep ay luma na at dahil na rin sa kakulangan sa maintenance, nagresulta ito sa pagbubuga ng mga jeep ng maiitim at mapaminsala sa kalusugang usok. Kaya naman panukala ng Department of Transportation and Communications, i-phase out na ang mga jeep na 15 anyos pataas. Ang hinihingi po namin ay magkaroon po ng mga bagong jeepney sa daan at ginagawa din naman po ng gobyerno para matulungan sila na makabili po ng mga bagong sasakyan. Subalit mariin itong tinututulan ng mga transport group dahil wala nang matitirang jeep sa bansa, lalo pat halos lahat ay 15 anyos pataas na. Ayon sa grupong Pasang Mazda, baga matutol sila sa panukalang phase out, ay suportado naman nila ang PUJ Modernization Program. Papayag lahat ang membro ko, ang hanay ko, na mapalitan yung lumang jeep, palitan ng bago. Yung alternative fuel na programa ng ating pamahalaan. Ano-ano ang alternative fuel? Electric jeep, electric vehicle, 100% LPG engine fed, at saka yung Euro 4 brand new engine. So alin man sa tatlo na yan, pwedeng mamili ang mga operador. So kami ay mahigpit na tumututol sa phasing out. Modernization, yes. Ayon sa DOTC, hindi naman dapat ipangamba ng mga tsuper at operator ng jeep ang phase-out program dahil may ilalaan silang guarantee fund para sa mga nais kumuha ng loan upang makabili ng bagong jeep. Sa kanilang unang isinumiteng proposal ay 600 milyong piso ang halaga ng guarantee fund na makakatulong sa 1,800 mga benepisyaryo para sa unang taon. Paglilinaw ng ahensya, wala pang pinal na kautusan hinggil sa pag-phase out sa mga lumang jeep dahil kailangang magkaroon muna ng malinaw na financing terms para sa mga tsuper at operator ng jeep na kukuha ng loan. At this point po, it's still draft DO pa rin po to, but we're leaning towards po voluntary muna 2016 and then mandatory siya 2018 pa. I mean 2018 pa sila kailangan magpakita ng bagong sasakyan sa LTFRB sa pagrehistro. Umaasa ang panig ng mga namamasada ng jeep at pamahalaan na sa huli ay makakabuo sila ng programang hindi lamang makakabuti para sa lahat kundi maging sa ating kalikasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.